2022 ka lang na napunta sa Team Fireman? Yes po, opo. And I face po ng maraming issue. Kasabi niya kasi, nung doon sa last part nung sa Playhouse, puro ka kasi hotdog eh. Kaya yung pawis mo pula na. Dahil nung lumabas po ako, hindi naman talaga ako humihingi ng pera kay Lako. So, sinasabi ng tao, kaya ganyan si Zeld kasi wala nang pera. Kasi pumunta pa po ako ng TP Fair. May isang member po na nag-utos sa guard na palabasan ako sa TP Fair. Ako pa po yung nagpaakyat sa kanya sa TikTok live. Tapos doon, sunod-sunod na pinagsasabihan ako ni Chino. Si Kulob daw, naging hamog. Ganun. Kaya... General Assistant? Pwesto yan, no? Hoy! Sino to? Parang kakilala ko to. Sino yan? Parang kakilala ko yan. Magandang araw. Malupiton? Sarili. Magandang araw. Parang ano to? Kakilala na remember. Tatanda. Ano paano mo na? Zildjian po, Zildjian Parma. Parma? Parma po. Ano ka? Nagbebenta ka ng mga gamot? Hindi po. Ano? Mas nakilala po ako sa tawag na Kulob sa dati Kubo? po. Si Kubol! Hindi po Kubol. Lagyan natin ng parang Ano? malinaw. Ano pangalan? Si Kubol. Joke lang po. Ay, yung kay Kong TV! Sabi ko na familiar ka sa akin eh. Ikaw yung ikaw yung inampon Apo. nila. Siya rin yung sa Wish Bus, yung mga kasama ni Kong na kumakanta lagi, di ba? Tama? Apo, yes po. So kumakanta si Kubol. Kulob. Kulob? Ba't kulob? May Ano kumali po ka siya, nga. Halika nga. May kulob nga. May kulob nga. Ang kwento po kasi niya, nung time na ginagawa ho namin yung parang daddy sequel namin, ang unang parang pinakilala niya ako bilang si Kidlat nung una. Sino? Kidlat po nung una. Kidlat? Nung una. Biglang lumaki si Nung una. Kidlat? Wait lang po. Nung una, Okay, sige. Kidlat. Ba't ako nagpapadali? Sige. Tapos po, nung papunta na po kami nung nasa sasakyan na po, papunta ng Playhouse, tinawag akong Kulog. Kulog? Una. Opo. Kasi counterpart ng Kidlat. Opo. Kulog. Tapos nung dumating na po kami sa Playhouse, tinawag ako ni, sino to? Basta may tumawag po sa akin na Kulob. Alam ko lang kung ba't ka tinawag na kulob. Yan, siguro nung panahon na yon. Kasi hindi ka tatawagin kulob kung hindi ka amoy kulob. Baka yung damit mo. Opo, yung damit. Siguro. Di ba? Kasi alam mo yung pag naulan, di ba, pag ginarawan, suot mo, lang amoy kulob. Ay, sa yung bata, ba ako ba't ka tinawag na kulob? Hindi naman po ganun. Anong year pala yan? Ano po, it's been 3 years po since then. 2022 po. 2020. 2022 ka lang na napunta sa Team Fireman? Yes po, opo. And I face po ng maraming issue. Which is, ang hilig ko po sa hotdog. Sabi nila. Which is, Mahilig ka sa hotdog? Hindi po. Luto-luto? Yeah, it's parang lang po, nung una katatawanan lang namin nila boss ko na kasabi niya kasi nung doon sa last part nung sa Playhouse, puro ka kasi hotdog eh, kaya yung pawis mo pula na. So sinakyan po yun ng tao. So every time na may video, parang naisip ko, what if every time na may video, may kinakain ako ng hotdog. Kapatid mo ba siya, no? Siyo? Hindi po. Kamukha niya Siyo, no? Hindi naman. Di ba? Siyo, di ba? Ano nga siyo? Siyo yung nakasama natin sa undrafted, di ba? Ay, sa Hindi, 100%. kasing laki lang siya niyo. Hindi, yung mukha niya, kamukha niya Siyo. Sorry, yo. Yo, I'm sorry Tapos, ayun po, dahil na-face so many issues po, nitong mga nakaraang buwan, then ilang buwan din po ako nagpahinga. So, naisip ko kung kailangan ko na po mag-move on sa mga bagay. Katulad nung, kasi po, dati po, dumidikit po talaga ako sa name ng TP kahit wala na ako. Ay, kilala ko na siya. Yung Ngayon lang nag-sync in sa akin. Parang last year? Yes, ba? last year po. Ikaw yung parang prodigal son. Yes, opo. Yung naka-issue, yung nababash, Yes, na opo. parang walang utang na loob. Parang meron Bakit? Ano po, yung issue po, ako po talaga yung may gawa ng issue na nagsiselos. Pero, pinagseloso siya ni Kong kay B. Hindi po, mali po. Hindi ba? Ginawa ko po noon, sabi ko, nakakalimutan na ako ng tao. What if gumawa ako ng issue na which is bago pa po ako pumasok na mga oras na yun. So, ang sabi ko, ano kaya yung mabigat? Kasi alam ko po noon, pag may issue ka, 1 month pa lang makakalimutan na ng tao.
So, yung nangyari sa akin, parang until now, buhay yung issue. Sabi ko, what if palabasin ko na nagselos ako sa anak ni Kong na totoo, kahit hindi naman. Which is tumagal po siya sa... sorry po. Bakit mo ginawa? Kasi po nakakalimutan na po ako. Gusto mo maging relevant? Opo. Pero alam niyo nila kung. Alam niyo nila kung. Bale po, nung paglabas ko po kasi ng TV, ang unang naging issue po bago yung selos issue is sa pinabi po ng mga tao, pinalayas daw ako. Which is, ang totoo po hinatid po ako pa uwi ng Albay. Kasi sabi ni Kong, mag-aral po muna ako kasi nga, sunod-sunod na rin po yung mga issue ko nung nandun. So from Albay ka galing? Opo. Napunta ka kila Kong? Opo. Bakit nga pala? Nagpapansin po ako sa Big Royce, opening ng Big Royce. Yung kainan niya po yun. Tapos, may dala po akong malaking placard. Then, stating na taga-Albay ako, then gusto ko silang kantahan, yung buong members ng TP. Until tumiming po, nung pumunta ako sa bahay nila, paalis po si Mamita. Yung kasambahay po nila since Kongdo. So, naisip niya na pakantahin ako doon. Then doon po nagsimula. After that, sinulat po namin yung Ligaw Tingin ng 1 week. Oo, yung sa Ano Wish. yung Ligaw Tingin? Yung sa Wish. Hindi ako makikinig ko. Okay. Sapol, gusto ko naman, kumakanta ka pala. Po, kumakanta po. So singer ka? Yes po. Okay, sige. Marami pa akong katanungan. Medyo Isample sige. muna natin ng konti. Isample nga ng kanta. Konti lang. Gusto ko marinig yun. Kahit ako'y di mo pansin, patuloy kitang mamahalin. Palihim kahit na ako'y nakatingin lamang ako. Ligaw tingin na lang sa'yo. Kulit. Tayo lang. So singer ka talaga. Yes po. Yung nagpapansin ka, may talent ka. Opo. Na gusto mo mapunta. Siyempre, si Kong isa, alam mo naman, si Kong isa sa mga OGs. Opo, When it OG. comes to content creation, Yes. isa talaga siya sa well-respected. Hindi lang siya sa OGs, hindi lang siya sa mga una. Nire-respeto rin. Kasi kahit ikaw yung nauna, kung hindi ka naman ka-respeto, wala rin yun. Yes po. Diba? So si Kong, tapos yun nga, nung sinabi mo, dumating yung time na hindi ka na relevant. Opo. So, nakapag-isip ka, bakit mo naman naisip na gusto mo ulit maging relevant? May trabaho ba? O Kasi po, yung ba? hindi po. That time po kasi, yun nga po, malapit na ako makalimutan ng tao. Then, kung maglabas man po ako ng cover, hindi na po na ano. So, naisip ko na, sabi ko, what if gumawa ako ng issue? Kasi, ang alam ko, 1 month lang tatagal ng issue. Kada Alam issue yun. na ginagawa. Alam yun nila. Actually po, nung nag-chat ako kay boss kong noon, sabi ko na hindi po totoo yun. Kasi pumunta pa po ako ng TP Fair, yung unang TP Fair, para sana makausap sila. Kaso pinalabas po ko ng may isang member po na nagutos sa guard na palabasan ako sa TP Fair, dun sa mismong sa VIP area, para makalapit sana ako kila ko. Which is, ang nagpapasok sa akin that time is yung tatay po ni Ma'am B, si Boy. Hindi. Tatay yun nila kung. tatay po ni B. Okay. Sana ni B si Bang Boy, kaya nga B, Bang Boy tapos ba? Boy. Hindi po. B Boy. Ay, diba? Nahihilo ako sa casting mo. Sorry. Ano pangalan ng tatay ni B? Rolando po. Yun, si Tito Pierre Rolando. Naparete. Si Tito. Dito. Bale, ayun po. And then, naisip ko po ngayon, itong mga nakaraang buwan kasi matagal po ako nagpahinga sa social media. And sabi ko, para makapag-move on po ako kailangan kong tanggalin yung mga bagay na nakapagpapaalala sa akin kung saan ako galing na grupo. Which is, kahit sobrang halaga po ng mga bagay na to sa akin, sabi ko kailangan ko siguro. Gusto mo na talaga makalimot. Opo, and yun, dahil din po doon, dahil nung lumabas po ako, hindi naman talaga ako humihingi ng pera kay Lakong. So, sinasabi ng tao, kaya ganyan si Zild kasi wala nang pera. Kasi wala naman po talaga akong natanggap ng paglabas ko. Pero kailangan ba may matanggap? Hindi naman po. Kasi sinasabi ng tao mukhang pera si Zild, kaya ganun. Marami pong mga sinasabi Ano, yung mga ikaw yun, tao. ikaw sinasabi. Ano Opo. pangalan mo? Zildjan po. Zildjan. Zildjan, ikaw din yung dati sa yung... Alam ko na. Isa pili ko sa... Hindi, yung Teleserye Channel Teleserye. 2, pati ba na yung mukha mo? Saijan po yun. Saijan. Si Santino po yun. Santino, akala ko iba na akala ko siya si Santino. Kilala ko iba, ba't tumaba si Santino? Okay, sige, kwento. Asa na nga po tayo? Ano na? Gusto mo nang mag-let go. Mag-let go po. Memories makalimutan. Kaya ka nandito. Opo. So,
So, malamang magbebenta ka. Pero tayo lang gusto ko lang sumabat. Bakit naman gusto makalimutan? Hindi ka ba naging masaya na naging part? Naging masaya po akong naging part ako, pero ang sabi ng tao, kung patuloy kong parang mababanggit at maaalala yung dati kong grupo sa noon. Team Fireman. Yung Team Fireman po. Parang parang wala na po akong utang na loob nun. Pero pinaliwanag ko naman kasi 'di ba po, we can never please anyone. So ngayon, magsisimula po ulit ako sa baba para Pero maglalabas hindi ka ng magsimula taon sa ako. baba kasi nasa third floor na tayo ngayon. Diba third floor na to? Bagay, kung sa baba ka dapat nasa ground floor ka. Yes, tama. Nandito ka ngayon sa third floor. Kung nagsimula ka sa third floor, okay, ngayon na magsimula ka sa third floor, ano nang plano mo sa buhay? Ayan po, bali po, nakagawa po ako ng ilang mga kanta na i-release ko po ngayong taon. And ito po yung isa sa mga way ko para kahit paano po mabawas-bawasan po yung mga basher ko kasi kahit pamilya ko po naapektuhan nung mga panahon na yon. Kaya tumigil din po ako. Pero, humingi ka ng apology. Opo, humingi po ako ng apology. Public apology? Opo. Personal apology sa mag-isawa, sa buong team? Kaya yan din po, yung last year po, kung nabalitaan niyo po, yung pinagalitan po ko ni Kuya Chino. Yung nagbenta po niya. Si Chrissy. Crazy, si Ate Crazy, Ate Crazy. Ako pa po yung nagpakyat sa kanya sa TikTok live that time. Nagpakyat? Opo, kasi nakalive po kasi. Hindi naman ako nasa labas ng resort na pinagpuntahan nila ko. Which is, andun po ako sa bayan namin, sa may gasolinahan. Waiting if gusto nilang dumaan para makausap ko sila at makapag-sorry din ako ng personal. So, ganun po yung nangyari. Sabi ko kay Kuya Chino, gusto niyo po bang umakyat? Tapos doon, sunod-sunod na pinagsasabihan ako ni Kuya Chino, si Kulob daw, naging hamog, ganun. Kaya, So nag-away din kayo Nag-away ni din kayo. Nagkaroon ka ng sama Tita, na loob. nagkaroon Tita po ako Chrissy. ng sama ng loob kay Tita Chrissy. Kasi parang sinabi niya po na yun nga, parang napaka-desperado mo kasi nasa labas ka ng resort na pinag-anuhan nila. Which is hindi naman po, nasa bayan po namin, nasa Pulangi po ako that time eh. Pulangi, Albay? Opo. Pulangi. Yung po, sa Ligaw po yung Ligaw. sinimihan sa... Alam ko, yung nasa Punta ligaw Almara. sila doon, hindi sila nakauwi agad. Oh, naligaw sila eh. Ang galing mo Galing talaga. ko, Yes. grabe. Siyempre, I'm your wife. Okay, so hindi lang. Okay. O, pero may dagdag lang ako. Kasi yung kasagsagan ng parang issue na pinaalis siya ni Kuya Kong. Si Kuya Kong nakakabilib kasi never siya nagsalita. Opo, Hindi siya nagsalita. Yun din po yung... Ang galing. Yung dun rin po ako Tahimik lang nagpapasalamat siya. kay... Kasi ako, sa tingin ko minahal ka nung pamilya. They accepted Oo. you as a Totoo. family. Kasi ako din sa akin din, ang dami akong Alaga. pangalaga. Tapos umaalis. So, madaming, after, nagkakaroon ng issue, pero not to the extent na maging relevant is gagawa ka ng issue. Okay, may kanya-kanyang mga dahilan. Kasi nga, wala namang permanente, lalo na hindi naman tayo magkakadugo. Yung mga magkakadugo nga, naghihiwalay-hiwalay pa. What if yung hindi pa talaga magkakadugo? So, darating talaga sa point na minsan talaga magpa-part ways and kailangan mag-grow, kailangan ng sumubok ng ibang mga bagay, di ba? Pero kasi sa side mo, yung naisip mo na maging relevant at gumawa ng issue, ilang bas mo siya pinag-isipan. Siguro po, naging makiti din po ako ng time na yun. Hindi mo talaga siya Aminado ako naging makiti parang po. gusto mo lang talaga, gusto ko maging relevant. Opo. Kahit anong mangyari, gagawin ko to. Opo. Kumbaga kasi, Yun din siguro po yung bad oo, move ko po. at least natanggap mo. Oo, Kasi ganun ako na, nakikita umamin ko siya. doon, mali mo yun eh. Kasi Opo. kung gusto mo maging relevant, sinabi mo, kila kong if you're not happy with ano nangyayari dun sa career mo nung time na yan, hindi ka na napapasin. Kung sinabi mo siguro kay Kong yun, baka natulungan ka pa Oo, niya. Or totoo. kunyari, hindi ka na relevant, pero at least wala ka naman naging masama image. Na katulad ng na-earn mo ngayon. Opo. Naging relevant ka, pero what did you earn from it? Puro Diba? haters po. Puro hate, puro bash. Kasi syempre sila kung naman alam naman natin na. Mabait sila si mag-asawa. Oh, syempre, alam natin sa social media mabait sila. Hindi naman sila nakakasama. Parang ako, alam nila mabait ako. Pero lahat naman tayo, meron naman tayong mga, syempre may mga ugali tayo. Di naman lahat perfecto mabait. Ang mabait lang, kinukuha na lang ni God yan. Pag sobrang bait ka talaga, ang next mo niyan kay God na. So, hindi ka talaga pwede maging sobrang bait. So, di ba? So, hindi natin masasabi talaga ano yung naging experience niya. Di ba? Pero sa tingin ko naman, hindi naman to the point na talagang minamaltrato siya or what. Tsaka sa kanya mismo nang galing,
gusto nilang maging relevant. Yes. So, I hope sana nga, at doon sa sinasabi mong move on ka, huwag mo na i-mention, wala na lahat yan. Pero, hindi mo pwedeng kalimutan yung mga naitulong din nila. Which is yun po, hindi ko po talaga makakalimutan kasi wala talaga ako sa estadong to kundi dahil kay Boss Kong tsaka sa TP. Yeah. Correct. And ayun po, aminado rin ako. Then ngayon, masasabi ko sa mga tao na I really change and alam ko na realize dahil sa pag-realize ko po sa mga nangyari noon. Masasabi ko na bago na po. Everyone deserves a second chance. Minsan nga hindi lang second chance, there are third, meron pangatlong pagkakataon, pang-apat. Kasi it's a continuous learning. Tayong mga tao, hindi tayo nawawalan hindi tayo naubusan ng pagkakamali sa buhay. So talagang until you hit na talagang mapuntahan mo na yung punto na nagbago ka na, yun na yun. Pero until hindi mo pa nagawa, magbago ka lang ng magbago. At ang pinaka-importante sa marunong ka tumanggap ng pagkakamali. Kasi that's the least na pwede mong magawa to say sorry doon sa mga taong nasaktan mo at taong nagawan mo ng mali. Is yung acceptance and hindi mo na i-deny, walang denials at talagang acceptance na it's your fault, nakamali mo. Kung hindi nila tanggapin ngayon, okay lang yan. Time will tell. Time will be the ultimate healing, baka pagpagaling. Hindi na yung, huwag mo madaliin yung mga bagay-bagay. Alright, so tapos na po tayo dito sa Pinoy Pawn Star interview. Maraming. Ay, ano ba? Wala, akala ko. Magbebenta to! Kasi alam ko na sabi niya. Akala ko Toy Talks. Akala ko Toy Talks. Sabi niya kasi magbebenta daw siya. Ay, hindi pala. Gusto niya makalimot. Yes. At wala lang makita. So, I assume na yan dala mo is something na nandun ka pa sa atin. Oo. Sige. Kalihan kubol. Yung galing na kumanta. Ito po yung gamit po ni Boss Kong nung kasal po ni Julie ko. Si Lincoln Cortez Velasquez, mas kilala bilang Kong TV, ay isang kilalang YouTuber, vlogger, komedyante, musikero at online streamer sa Pilipinas. Ipinanganak noong Oktubre 27, 1991. Nagsimula siyang mag-upload ng mga video sa YouTube noong 2008 kung saan nakilala siya sa kanyang mga nakakatawang sketsa at parodiya. Bukod sa pagbablog, siya rin ang lead vocalist at gitarista ng bandang COLN na itinatag niya noong 2018. Sa kasalukuyan, mayroon siyang humigit kumulang 11.9 milyong subscribers sa YouTube na nagpapakita ng kanyang malaking impluensya sa digital na mundo ng Pilipinas. At ang binebenta sa Pinoy Pawn Stars ay ang coat na ginamit ni Kong TV sa kasal ng kapatid niyang si Junie Boy. Ay, magandang pista. Alright. Paano naman napunta sa ito? Nung pauwi po ako, yung mga gamit po kasi nilagay po dun sa parang bag kong ganito. Yung bag ko po na ganyan. Tapos naka-zipper. Pagdating ko po ng Albay, sabi ko, ba't may coat dito? Sabi ko, din kasama po yan yung binigay po sa akin ni daddy kong ni boss ko. Okay lang. Tawagin mo siyang daddy ko. Di ba, baka mabash na naman hindi ka mababay kasi Yun yung nasa mo eh. yun sa puso mo Wala kang pakialam sa ibang tao. Kung talaga nasa puso mo at gusto mo pa siya tawagin daddy Kong, hindi naman dahil siya ginagamit si Kong Kung yun talaga kasi doon ka na sana Yes. Ganun mo siya gustong itrato as daddy, as a father figure, or di ba as nag-guide sa'yo, okay lang yan. Tawagin mo kung anong gusto mo tawagin kay Kong. Karapatan mo yung yung ibang tao. Kung talagang gano'n yung pagmamahal mo sa tao. Di ba? O, sige. So, ayun po, nakasama po to nung brown shoes, then nagamit niya. Yung hindi ko lang po nadala kasi nasa Albay po. So, nakita ko po to doon sa mga gamit. Iniwan niya yan. Hindi ba ito baka mamaya sa mga abay lang? Hindi po. Kay Kong talaga to? Opo. Yeah. Okay. Siguro naman hindi na naman siya magla-live for the... Baka naman magsinungaling na naman. Yeah. Na hindi yan kay Kong TV. Hindi po. Sure? No po. Pero alam mo, kinasal natin sila Junie sa buwan ng Tinan nga natin ang picture. April yan eh. Tinan ko nga ang tsura lang ni Kong TV nung nasa. Kasi pinanood ko yung kasal nila. Napakaganda. Kaya natatandaan kong April. Ito ba yun, Maya? Yes, okay. Ayan nga. Ay, baka pare-pares naman sila.
Ito Ang po yung abay. kay Kong po to. Kasi ito po yung parehas po kami ng ano ng katawan. Kaya pag sinuot ko po yan. O pare-pareho sila. Yes. Pag sinuot ko po yan, parehas. Hindi. Sabi ni kuya kong sa kanya to. And, Sino ba pwede natin kontakin? Basta wag lang po si Chino. Please lang. Chino. Kasi lagi na sila nakasama, hindi natin nakuha. Hindi, for confirmation lang. Sino? meron din ako. Ayan, sige. Kasi, okay, before tayo mag-confirm, magkano mo naman binibenta to? Ano po? Yung napag-usapan po namin sa pages. Ano po? Okay, magkano? Ano po? Ano po? Pang-karera, pang-show, at sa lahat. Basta, Bomex lang, number 1. Pag ito nakakabit sa motor nyo, kalokohang hindi mapapalingon. Kaya kung may angkas yung kasabayan yung motor, tas hindi siya naka-Bomex, lilipat ang jowa nun. Pasok to sa lahat ng konsepto na nais nyo. At pwedeng pang-trabaho, pwedeng pang-karera, at pwedeng pang-show. Dito lang yan sa Bomex. Si Toy Tumamen, geng, Bomex. 30? Sana. 30,000. Po. Bibili ko to again. Kasi yung price na binigay mo, hindi siya mahal. Sakto lang. Hindi rin sakto, actually. Sa damit ni Kong na ginamit sa isa sa pinaka-importanting... Event ng buhay ni Junie. Ha? Ng buhay ni Junie. Kasi di ba ano siya? Kasal po niya. Kasal yan. Kanino ba to? Kay Kong! Sa kasal ni Junie. Kasal ni Junior. Akala ko kasal ni Kong. Kaya tamo. pala. O, sita niya, hindi ko naintindihan. Kaya Akala nga, ko, di ba sabi ko sa'yo, kinasal si Junie nung April, natatandaan ko kasi birth month mo yun. kasal pala to ni Junie. Yes, Hindi at pala saka ni kasal ni Bien. Kong. Ayun. At o. ni Bien. Black po ang suot ni... Okay. So, Yes. pagkatawaran tayo dito. At saka yung suot kasi ni Kuya kung yung kasal nila, alam ko pinaano lang yun. Kaya hindi niya yun Oo. ibibigay. Alright. Kaya yun nga, kaya sabi ko 30,000 for the... Ang dami mo Cool. kasing chu. Paano, isa pala. Paano? Ayaw. Bilis, isa pa ulit. Bilis, isa pa. Paano chu. Okay. So, sinong kontak na? Hindi. O, sige. Ito pala ay sa kasal ni Junie. Yes, at ni At Bien. Okay. 30,000. I-confirm ko na lang to later kasi malamang lagi naman kami magkasama ni Kong. Yes. At mako-confirm niya naman to kung hindi. At syempre, this video, papalabas natin to. So, pagka... Ito, hindi to. It's another line na naman at another burden na naman sa pagkatao mo yan. Opo. Diba? So, Ano sa po, tingin ko. nakalagay lang po to dun sa, ano po, sa yung box po na galing ng TP. Tapos yung sapatos po andun sa akin. Pati yung ibang mga gamit pa po na binigay ni Daddy. Yung mga unang suot niya rin nung Kongdo days. Diba daddy pa din? Diba kakatawa? Gusto Oo. yung daddy, diba? Kasi Sana- may mga times po talaga na, Okay. lalo na nung sinabi ng tao na talagang ba't ka magsiselo sa totoo ano. Na ano ko nun kasi sabi ko, di naman kasi talaga. Di naman totoo. Tsaka bakit Kasi ka kasalanan mag-sell sa ko. totoong anak? Kaya nga ho, Di ba? kung nasa Gusto mo lang wastong... talaga pag-usap. Pero kasi, napakahirap dun sa amin, kutulad sa amin, may bago kami baby, si Toyo Liit. Opo. Tapos gagamitin mo yung si Toyo Liit for your sake. Siyempre talagang magagalit kami. Yes. Kasi siyempre yung anak namin, Yes. mahal namin yun eh. Oo. Gamitin mo na lahat. Gamitin mo na ako, gamitin mo na sila. Pero wag na yung anak namin. Kasi siyempre, lalo na precious yung anak namin. Solo, si Kidlat dati solo pa, di Yes ba? po. O kumbaga, napakalo na sana i-respeto na lang yung mga ganung bagay na wag nang idamay. Yes. Di ba? Kaya siguro talagang nasaktan din yan at sigurado na may galit pa or kung baka wala na rin yan kasi May nakapagsabi po sa akin. Sabi po siguro din yun ni Kuya Chino na napatawad ka ni nila Sil. Sa tigilan mo na yung paggamit sa para yun po kasi yung lumalabas sa mga... Okay, may tampo ka kay Ate Crazy. hindi Pero- wala siya tapo kay Ate Chris. Sabi niya lang. Hindi, kanina, yung... May tampo ka kay Ate Chris. May tampo. May tampo sa'yo to. Kasi ganyan ka, oh. Hindi, Hindi po, pero... Ate Chris, may tampo sa'yo to. Wala ka pala, Ate Chris. Pero kung sakaling Pinag-away pa yun. mapapanood niya po to. Ayan, Kung sige. sakaling na-offend ko po sa mga nagawa ko. Kasi siya po naging voice ng TP. Kasi nung Hydro din po, nag-usap din po kami nun. Sinabihan niya rin ako. Then, ngayon po,
Tita Chrissy, ayun, sorry po. Syempre sa bumubuo rin ng TP, pangako ko po sa inyo na ito na po yung huling video na masasama yung pangalan ng And magsasalita regarding sa mga any issue. from the Yes. TP. Opo. Hindi naman masama pag-usapan na naging part ka. Oh, yes. Kasi yun yung katotohanan. Alright? Opo. Pero as much nga, if you gusto mong gumawa ng sarili mong pangalan, gamitin mo yung talent mo. Opo. Let the talent speak for yourself. Not na magbabrag ka or maghila ka ng mga pangalan ng ibang tao. Kasi ako sa example, meron akong, di ba, anak, yun, lagi nagamit yung pangalan ko, anak ni Boss Toyo, ganun. Sabi ko, hindi yun, kung gusto mo may mapuntahan, kailangan sarili mo. Opo. Mas maigi na umasenso ka, magkaroon ka ng pangalan sa sarili mo. May talent ka. Gamitin mo yung talent mo para makilala ka as kulob. Diba? O kaya gusto mo, palitan mo na yung kulob kasi doon ka nakilala Actually eh. po, palit Gawin mo po. ng kubol. Dahil ikaw nagsabi. Nagpalit na po ako ng pangalan. Ano na? Yung bagong stage name ko po is Zach Sebastian Ferrer. Zach? Sak. Opo. Parang Z-A-C-H. Parang mas maganda ang kubol. Oo nga, mas matatandaan, no? Kung gusto mo, meron akong Boss Toyo Music. Meron akong mga artist. Welcome yung kubol. Hindi, joke lang. Basta, hindi ko na ito tatawaran. Ikaw, love. Oh, hindi na. Pero alam mo na kung saan nanggaling yan. It's still one of the mga event kasi kay Junie Boy. Yes. Junie Boy na kapatid ni Yo, di ba? Kapatid ni Kuya ko. Kapatid ko. Ang gulo mo, naguguluhan ako sa ano mo. Naguguluhan ka na. Okay, so, hindi ko na siya tatawaran pero 20,000? Masyadong laki kay Kuya ko. Oh, Ha? ang point ni Kuya ko. 20,000 pesos. Siyempre, hindi ako pwedeng hindi tatawad. Joke-joke lang yun. 20,000 pesos. Pwede pong may counter offer po. Ano? Yes. Ito po kasi yung jacket na ginamit ko nung music video ng Ligaw Tingin. Baka Oh, pwede kayo kong idagdag dyan. Tapos, kayo po bahala kung, hindi na po ako magpe-presyo. Kayo po bahala mag-presyo po nang idadagdag dito. Hindi, itabi mo yan. Oo. Kasi remembrance mo yung nakasama si ano. Remembrance mo yan. Kailangan sumikat ka. Lalo, pasikat mo yung sarili mo. Pagka sumikat ka, tsaka mo yung balik sa akin yan. Okay, kasi ako, honestly, hindi kita kilala. So, di ba? So, Natatanda ko it yung means, issue. natatanda ko lang yung issue. So, it means, hindi siya in general na ganun na dami din yung nakakakilala sa'yo. Hindi, I'm not belittling you, hindi kita pinamaliit, okay? Doon lang kasi talaga ako na, kasi yun yung basyan ko eh. Pagka hindi ko kilala, it means, kasi social media ako, mapanood ako, mahilig ako sa mga chismis. So, narinig ko lang yung chismis, yung ganyan. Pero hindi ko nakita kung sino yun, or ano yung itsura niya, hindi ko alam na may talent, ganun, kumbaga. So, para sa akin, hindi ko pa siya dapat bilhin, kasi hindi kita kilala. Opo. Okay, ngayon, kilala na kita bilang si Kubol. Yun talaga, paano pag yun ang ginawa niyo sa akin? Ano? Hindi, pero yun nga, yun yung tinatawag na ako, hindi kita kilala. Pagigihan mo para makilala ka ng lahat ng tao. Not lang na dahil gumawa ka ng chismis, gumawa ka ng ganon. Di ba? Pangit eh. Yung iba, ako katotoo, nakilala lang kita dahil hindi ko nga ata nakilala. Alam ko lang na may issue yung doon sa anak na ganon-ganon. Pangit, di ba? Pero kung nakilala kita, ay, ang galing kumanta ni Kubol. Di ba? Yun yun. Okay? So sige, dahil dyan, nakikita ko naman siya mabait. Siguro, wrong decision lang. Pero siguro naman, may mabuti ka namang puso. Siguro talaga, ilan taon ka na ba? Kaka-20 lang po last. Bata ka pa. Siguro talagang medyo mapusok ka pa, medyo eager ka pa na maging sikat, eager ka pa na, alam mo, nandun yung, syempre, nakikita mo sa Team Payaman. Kasi po, dumaan na po ako dun sa parang, one time, big time. Parang ganun po. Kung gaano kabilis umakyat, ganun rin po kabilis na nahila. Nahila, no. Wag yung nahila. Huwag mo sisihin yung ibang tao para gawin mo, sabi mo, hinila ka pababa. Unang-una, hindi ka naman nila tatargetin or walang magsabi sa'yo ng masama. Kung hindi ka rin merong butas or merong kapuna-puna sa'yo.
Unless na wala naman talaga, di ba? Pero kasi sa story mo, ikaw na mismo nagsabi, gusto mo maging relevant, yun yung nakita nila. So, hindi siya nanghila. It's that talagang may mga mali tayong desisyon sa buhay. Pero, hindi pa doon natatapos ang laban mo sa buhay. Napakabata mo pa, 20 ka lang. And I hope na in the next year or next year, the near future, bumalik ka rito and sabi mo, bumalik ka rin kila daddy ko, you made it. Napakasaya nun. Napakasarap nun sa puso, sa utak, at sa lahat para to prove them wrong. Na yung once na nagkamaling na decision sa buhay mo, na bago mo. Dahil may gusto kang mangyari, di ba, sa buhay mo at sa buhay ng mga, at sa mga mahal mo sa buhay. Sige, 25,000, okay na sa'yo? 25,000. Maraming salamat. Thank you. Sana Kubol, di na maulit. Kubol! Yung... Bakit susunod tayo sa kanya, Kubol? Yung mga at least, di ba? Na hindi naman kita pinapangaralan. Sabi ko lang naman yung insights ko about doon. O sige, ito na, okay na, pirma na natin. Ano, may... Ayun po, gusto ko lang pong sabihin din sa parents ko, sabi ko, dad, mami, kila ate, sa mga kapatid ko, na this time gagalingan ko na and hindi na ako gagawa ng kahit anong dahilan na alam ko makakasira sa imahe ko at syempre sa imahe ng pamilya natin. So, sorry po sa lahat ng nagawa ko and this time po gagalingan na. Yeah. And we hope lahat dito na sana maging successful ka in the near future. Wala naman sa amin, ako, never naman ako nagangad sa ibang tao na mapasama. Kasi pangit din yun. Ayoko rin naman mangyari sa akin yung na hinangad na ibang tao na may mangyari din sa akin masama. Kaya sabi nga, kung ano yung binibigay mo sa tao, gusto mo yun din yung ibigay sa'yo ng tao. Okay? Maraming salamat ulit. Thank you po. Okay, Sak Serenades, a.k.a. Kubol. Iba ka. AKA Kubol, ang dami niya. Kubol, Charis, Malupiton, sino pa? Kulob. Thank you very much. Ayun po, maraming salamat po kay Boss Toyo sa pagtanggap po sa item na aking benenta. At asahan nyo ho sa mga manonood po ng Pinoy Pawn Stars at lalo na sa mga fans po ng TP na mas lalo ko pong gagalingan at huling video na po to na mababanggit ko ang Team Payaman at ang mga members nito. Ayun, special shoutout po sa Family Parma, Ferrer, sa mga lolo and lola ko po dyan sa Magaraw. Maraming salamat po sa inyo and also sa Talk Exclusive. Thank you sa pagpapatuloy sa akin. Peace out!